Last year, August 8, 2024, napag-alaman at nadiskubre ni VP Sara Duterte na hindi tama ang pag-handle ng national budget based doon sa nakikita niya sa General Appropriation Act of 2024. Sinabi din niya na alam ng Pangulo ang nangyayaring korupsyon, pero walang reaksyon ng Presidente. Wala rin siyang ginawa. O diba, ob-ob. September 10, 2024, sinabi ni VP Sara Duterte na 2 tao lang ang kumukontrol ng national budget ng Pilipinas at yun ay si Congressman Saldico at Congressman Martin Romualdez. Isiniwalat din ni VP Sara Duterte na noong 2023, merong 5 billion pesos na budget ang DepEd para sa classroom construction. Dagdag pa nito, merong mga miyembro ng House of Representatives ang humihingi ng porsyento doon sa 5 billion pesos na budget, ngunit hindi pumayag ang Vice President. October 18, 2024, sinabi ni Sara Duterte sa isang interview na si Co at Romualdez pa rin ang may hawak ng 2025 national budget. Isiniwalat niya na merong mga nangyayaring inconsistencies, irregularities, mga questionable information at dokumento from National Expenditure Program to General Appropriations Bill to General Appropriations Act. January 18, 2025, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na meron siyang nakikitang mga blanko sa national budget ng bansa. After 2 days, that was January 20, 2025, pinabulaanan ni BBM ang mga sinabi ni FPRRD at sinabi niya na sinungaling ang dating Pangulo. August 20, 2025, saktong 7 buwan ang nakalipas, pumunta si President Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan para tingnan at bisitahin ang flood control projects ng DPWH doon, worth 55 billion pesos, pero wala siyang nakita. Pero ang nakalagay sa papel, complete. August 27, 2025, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang House of Representatives kinuha nila ang budget para sa school building projects at pinaghati-hatian nila ito. Same day, August 27, 2025, Mayor Magalong in his interview with Jessica Soho, sinabi niya na bilyones ang nawawala sa kaban ng bayan. Sinabi pa niya na 1 bilyon kada araw ang nawawala or ninanakaw. August 30, 2025, umattend sa Blue Ribbon Committee ang sekretary ng DPWH na si Manuel Bonoan at sinabi niya doon na naniniwala siya na meron talagang ghost projects sa DPWH na nagkakahalagang higit kumulang 450 billion pesos. Kinabukasan, August 31, 2025, si Manuel Bonoan ay nag-resign bilang sekretary ng DPWH. At agad namang tinanggap ni President Bongbong Marcos ang resignation nito effective September 1, 2025. September 2, 2025, isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang mga plano na administrasyong ito laban sa mga Duterte. Kasama na sa mga planong ito ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. At dahil hindi sila nagtagumpay sa kanilang planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, plano naman nila ngayon na ilagay sa kamara si Remulla para pakulungin ang mga Duterte. At ang statement na iyan ay galing mismo sa kapatid ni President Bongbong Marcos. September 4, 2025, kinumpirma ni Ako Bicol Party List Representative Princess Abante na si Zaldico ngayon ay nasa United States of America for medical treatment. Kinabukasan, September 5, 2025, pinatunayan ni Representative Isidro T. Ungab na totoo ang mga sinabi ni Sara Duterte. Sinabi niya na noong 2024 at ngayong 2025 ay parehong hindi magkatugma ang NEP, GAB at GAA. Idinitalye nito na merong 21.6 billion pesos na nakalaan para sa 11 projects na nakasaad sa National Expenditure Program 2024. Ngunit, pagdating ng General Appropriations Bill, third reading sa House of Representatives, ito ay naging 16.1 billion pesos na lang. At ito ang pinakamalala. Pagdating ng General Appropriations Act of 2024, wala nang natirang budget. Zero. Dito naman sa National Expenditure Program 2025, merong nakasaad na 25.7 billion pesos para sa 11 projects. Ngunit pagdating ng General Appropriations Bill, third reading sa House of Representatives, ang 27.5 billion pesos for 11 projects, ito ay naging 8.9 billion pesos na lang. At pagdating sa General Appropriations Act, yung 8.9 billion pesos doon sa GAB ay naging 9.2 billion pesos sa GAA. Naawa sila sa taong bayan, binalik nila yung 300,000.
Eto na, September 8, 2025, umamin sina Sara Diskaya at ang asawa nito na nagbabayad sila sa DPWH para makakuha ng proyekto. Inamin din ng mag-asawang Diskaya na maraming mga politiko at contractors ang involved sa ghost projects ng DPWH. At inisa-isa nilang pinangalanan ang mga public officials na involved sa korupsyon na ito. Dalawa na dito si Romualdez at Zaldico. Inamin din nila na itong si Zaldico at Martin Romualdez ay dalawa sa mga public officials na humihingi ng porsyento sa mga proyektong ito. Alam niyo ba kung ilan? Hindi bumababa sa 25%. September 17, 2025, nagbitiw sa pwesto si Martin Romualdez as House Speaker. And until now, September 21, 2025, walang usad ang kaso, walang may nakukulong, walang may nananagot sa korupsyon. Ang tanong ng taong bayan, bakit nagsialisan kayo sa inyong mga pwesto? Bakit si Zaldico pumunta ng ibang bansa? Kung totoong walang kinalaman ang presidente, bakit hinayaan niyang mangyari at umabot sa puntong ito bago siya nag-react? 2024 pa lang, alam na niya na may korupsyon na nangyayari. At siya nga pala, nasaan na pala yung first lady natin na maingay noon, na matapang noon? Bakit hindi na natin siya naririnig at hindi na natin siya nakikita? Kamusta na pala ang kaso niya sa United States of America? At nasaan na pala yung matapang na Claire Castro ngayon? Bakit na nahimik na siya bigla? Diyos mio kayo kung gaano katapang na hinarap ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment, ganun din kayo kaduwag para harapin ang mga kinasasangkutan ninyong korupsyon. Alam nyo, kung ngayon lang ang birthday ko, ang magiging birthday wish ko, sana matupad ang birthday wish ni Cara David.